Hello everyone! Magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magpipresent po ako ng different multiple choice questions as practice test or practice review for the upcoming third quarter assessment or third periodical test. So ito po ay for Mathematics 7 Matatag Curriculum. Ito po ay part 1 ng aking ginagawang reviewer. Abangan po ninyo yung part 2. Okay, so let's start. For number 1 question, which of the following statements is a qualitative data? Letter A, amount of candy. Letter B, taste of apple. Letter C, ATM number. And letter D, electric bill. So, pwede po ninyong i-post yung video na ito and then try nyo pong sagutan alin po dito sa apat na choices ang sagot. And then later on, pwede po ninyong i-play at check po ninyo kung tama yung inyong sagot. Okay? So, sagutan po natin. Ang hinahanap po ng problem ay qualitative data. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng qualitative data? Pag sinabi pong qualitative, ito po ay description ng isang object. Or another term or another concept, pag sinabi natin qualitative, ay hindi po ito tumutukoy sa number. Ano po? Kapag ang tinutukoy po niya ay characteristic ng isang object, qualitative po yan. Pero kapag number ang tinutukoy, hindi po yan qualitative. Quantitative po yun. Okay? So, tingnan natin yung choices natin. Letter A, amount of candy. From the word amount, amount po ay tumutukoy sa number. So, ibig sabihin, hindi po iyan qualitative. Okay? How about letter B, taste of apple. So, taste of apple is characteristic, description po ng isang object. So, pwede po ito na maging qualitative. Okay? Tingnan po natin yung ibang choices. ATM number. So, from the word number, tumutukoy po sa number. Ibig sabihin, hindi po ito qualitative. And letter D, electric bill. So, electric bill is amount. Okay? Ito po yung bayarin natin sa kuryente. So, ibig sabihin, amount po yan po ay number. So, this is not qualitative. So, yung A, C at D na tumutukoy sa number, ang tawag po dyan ay quantitative. At ito pong letter B, taste of apple, ito na po yung qualitative data. So our answer there ay letter B. Okay, so for number 2 question, a type of data that represent a numerical information with measurable units is called blank. Letter A, qualitative data. Letter B, quantitative data. Letter C, quit data. And letter D, quantum data. Okay, so ang keyword po natin dito ay numerical information. Kapag data po ang pinag-uusapan at numerical information, ang ibig sabihin po niyan ay quantitative data. So from the word quantity, yan po ay number. Ano po? Yung qualitative, not number, yun po yung number 1 question. Ito pong quantitative data, ito po yung numerical information. So our answer there is letter B. Okay, for number 3 question, which of the following does not belong to the group? Letter A, brand of laptop. Letter B, color of the book. Letter C, types of clouds. And letter D, speed of a motorcycle. So ang hinahanap po ng problem ay alin daw po dito ang hindi kasama sa grupo. So ibig sabihin, ito pong choices natin A, B, C, and D ay isang grupo. Ngayon, yung tatlo ay magkakasama at yung isa ay hindi po kasama. Kaya ang hinahanap po ng problem, not belong to the group. Okay, isa-isahin po natin. Ano po ba yung relationship ng ating choices? Brand of laptop, color of the book, types of clouds, speed of motorcycle. Okay, so alin po dito yung naiiba? So, notice here, ang naiiba po dito ay ito pong speed of motorcycle. Since ang pinag-uusapan po natin dito, ang topic po natin ay about data, ito pong A, B, at C, ito po lahat ay qualitative data. So, brand of laptop, hindi po number. Okay? Color of the book, hindi rin po number. Types of clouds, hindi rin po number. So magkakasama po ito qualitative. Ito pong letter D, speed of a motorcycle. Pag sinabi pong speed, ito po ay tumutukoy sa number. So ibig sabihin, ito po ay quantitative. So siya po ang naiba. Ito po yung not belong to the group. Okay? So our answer is letter D. Number 4 question. What sampling technique wherein every individual in the population
has an equal chance of being selected? Letter A, experimental sampling. Letter B, stratified sampling. Letter C, systematic sampling. And letter D, simple random sampling. Okay, so balikan po natin yung ating question. So alin daw po dito ang sampling technique na ang individual has an equal chance of being selected? O lahat po ng individual sa population ay equal chance po yung way ng pagsiselect natin. Okay? So, ang pinag-uusapan po natin dito ay sampling technique. So, kapag lahat po ng individual sa population ay may equal chance of being selected, ito po ay tinatawag na simple random sampling. Okay? So, our answer is letter D. For number 5 question, observation is one way or method of collecting data. Which of the following cases may best use observation to collect data? Letter A, germination rates of mango seeds. Letter B, reaction level of herbicide to the grass. Letter C, attitude of grade 7 students inside the classroom. And letter D, effects of modular distance learning and online learning. Okay, ito pong question number 5. Ito po ay about sa topic na methods of collecting data or data collection. There are many ways to collect data. So, nakalagay po dito, one way is by observation. Ano po yung iba? Other ay experiment, pwede pong by interview, and many more. Pero ang focus po dito sa question ay observation. So, alin daw po dito sa choices natin ang pwedeng gamitin or best use observation to collect data? Okay. So, letter A, germination rates of mango seeds. So, ito pong letter A ay hindi po pwedeng gamitin yung observation. Ano po? Kasi pag sinabing germination rates, ito po yung pagtubo ng mango seeds. So, kailangan po dito ay experiment. Okay? Letter B, reaction level of herbicide to the grass. So, the same with letter A, reaction level. Ano po? Ito po, ang gagamitin po dito ay experiment. Letter C, attitude of grade 7 students inside the classroom. So, itong letter C, ito po yung pwede. Ano po? Na gamitan ng observation. Kasi, ang tinitignan po natin ay yung attitude ng grade 7. So, pag attitude, pwede po nating obserbahan yung attitude nila. Okay? Para makakulik tayo ng data. Ano po? So, our answer there is letter C. So, check natin yung letter D. Effects of modular distance learning and online learning. So, pag sinabi po nating effect, hindi rin po applicable dito ang observation. Okay? So, ang best po ay letter C. Okay, for number 6 question. A part of frequency table that describe the number of times each category appears on the data set is blank. Letter A, tally. Letter B, frequency. Letter C, percentage. And letter D, relative frequency. Okay, so alin po kaya dito ang tamang sagot? So, ang tinahanap po ng problem ay part daw po ng frequency table na kung saan ito po ay number of times each category appears. Okay, so yung first column po natin sa frequency table, di ba po, category. Okay, pangalawa po ay tally. Ito po yung markings. At pangatlo po ay frequency. So yung frequency, ito po yung nagsasabi kung ilang beses po nag-appear yung category. Ano po? So ito po yung sagot natin, frequency. Okay? Okay, for number 7 question, which of the following is not a part of frequency distribution table? Letter A, graph. Letter B, category. Letter C, frequency. Letter D, percentage. Okay, so kung hindi po niyo alam yung frequency distribution table, yung nilalaman niya, hindi po niyo na makukuha yung tamang sagot. Okay, so alin po dito ang hindi part or hindi kasama sa frequency distribution table? So yung category, kasama po ito, frequency and percentage. Ang hindi po kasama dito ay graph. So nakahiwalay po yung graph. Hindi po kasama sa distribution table or part ng distribution table. Okay? So our answer is letter A, graph. Okay, for number 8 question. The total frequency in a certain frequency table is 20. Apple is one of the categories of a frequency table. If the frequency of Apple is 5, what is its relative frequency? Letter A, 25%. Letter B,
35%, letter C, 0.25, and letter D, 0.35. Okay, so ang hinahanap po ng question ay relative frequency. So ano nga po ba yung relative frequency? Okay, so ang relative frequency po ay in a form of decimal. So ibig sabihin, ito pong C and D ang pwede lang po nating pagpilian. At ito pong letter A and letter B, hindi po ito relative frequency. Ito po ay percentage. Ano po? So alin po kaya dito yung relative frequency ng apple? So ang total daw po ng frequency ay 20 at yung apple po ay 5. So ang gagawin lang po natin dito, i-divide lang po natin yung 5 na apple sa total na 20. So what is 5 divided by 20? So lagay ko po dito, what is 5 divided by 20? And 5 divided by 20 is equal to, sa atin pong choices, 0.25. That is letter C. Okay, for number 9 question. Which of the following graphs shows the division of a whole into its parts? It is used to convey information on different categories like business, sciences, and education. Letter A, stem and leaf plot. Letter B, pie graph. Letter C, bar graph. And letter D, line graph. Okay, so ang hinahanap po ng problem is a graph or kind of graph. Okay? So lahat naman po yung choices natin ay graph. Pero yung graph na ito ay, it shows the division of a whole into its parts. Okay, alin po ditong graph ang nagpapakita ng whole into its parts? Okay? So ang pwede po dyan ay, syempre, pag sinabi nating whole, ay ito pong pie graph. Okay? Ang pie graph kasi ay bilog. Sa lahat ng data, kita mo na kaagad in a circle sa kanyang parts ang larger data at smaller data. Ano po? Ito po yung keyword natin para sa pie graph, division of a whole into its parts. Okay, for number 10 question. Which of the following graphs below is a bar graph? Okay, letter A, B, C, and D. So, kitang-kita na po kagad yung letter D. Ito po ay stem leaf. So, ito po ay yung stem and leaf plot. So, hindi po yan bar graph. Okay? Ito naman pong letter C. Ito po ay may line. Hindi po ito bar graph. Ang tawag po dito ay line graph. At of course, itong letter A ay bilog. Ito po yung pie chart. Okay? Or pie graph. So, ito pong letter B ang sagot natin. Ito po ang bar graph. So, bakit po bar? Kasi gumamit po ng vars sa pagpipresent po ng data. Ito pong kulay green, yan po yung vars natin. Kaya po ito tinawag na bar graph. Okay, for number 11 question. In a stem and leaf plot below, what is the highest value or data? So A, 77, B, 85, C, 90, and D, 96. So ito po yung ating stem and leaf plot. Okay? So sa question, ang hinahanap po niya ay what is the highest value or what is the highest data? So first, ang una nating tignan ay yung stem. So sa stem, alin po dito ang pinaka malaki? 7, 8, 9. So ito po yung pinaka malaki sa stem. So andito po yung malalaking data. Okay? So yung leaf naman po, tiyan po natin. So sa ating leaf, meron pong 0, 1, and 6. Alin po dito sa tatlong numbers na ito ang pinakamalaki? Ito po ay 9. Ito po ay 6. So, paano po ba binabasa itong stem and leaf plot? So, ito po ay babasahin ng ganito po. 7 at 7, ito po ay 77. Ito po ay 77 at 7, 8, ito po ay 78. So, maliliit po ito kasi line of 7. Ito naman po ay line of 8. So, ito po ang line of 9. Ito po ay read as 90 kasi 0. And then, ito po ay 91 at ito po ay 96. So, ibig sabihin, ang highest value or data dito sa stem and leaf plot na ito ay 96. Okay? So, sa ating pong choices, ito po ay letter D. Okay, for number 12 question. Which of the following graphs make use of lines and dots to show a potential future pattern or trend? A, stem and leaf plot. B, bar graph. C, pie graph. And D, line graph. Okay, so which of the following graphs, alin daw po dito sa apat na graphs na ito, make use of lines from the word lines?
and dots. So ito palang lines na ito ay meron na po dito sa ating choices. Ano po? So alin po dito ang may line? Ito pong letter D, line graph. Okay? So ito po yung graph na nagpapakita ng potential future pattern or trend. Okay, ito pong letter D, line graph. Okay, for number 13 question. A unique table in which its data value is divided into a stem, the first digit or digits, and a leaf. Typically, the last digit is blank. Letter A, line graph. Letter B, bar graph. Letter C, pie graph. And letter D, stem and leaf plot. Okay, so mula po sa ating question, okay, alin daw po dito ang unique table? Okay, from the word table. So alin po dito ang may table lang sa ating choices? 'Di ba po yung A, B, C, hindi po yan in a form of table. Ano po? Ito po ay in a form of graph. At sabi po dito, divided into stem, okay, and a leaf. So ibig sabihin, andito na po sa ating choices yung word na nabanggit sa question, yung stem and leaf plot. So ibig sabihin, ito po yung ating sagot. So that is letter D. Okay, for items 14 to 16, refer on the graph at the right. So ito po yung ating graph, sari-sari store, daily sales. Okay, so ang ating pong vertical ay sales in peso sign at yung ating pong horizontal, ito po yung ating days from Monday to Sunday. Okay, so ito po yung question number 14. How much is the highest sales of the week? A, 500, B, 300, C, 200, and D, 100. So yung question number 14 ay hinahanap niya yung highest sales of the week. Okay, from Monday to Sunday, alin po yung pinaka malaking sales. Okay, so siyempre, yung pong pinakamataas sa ating line graph kasi ito po ay line graph. So ang pinakamataas po dito ay ito. Okay, nakatapat po ito sa 300 pesos. Ibig sabihin, ang highest sales po ng isang linggo ay Monday, which is 300 pesos. Okay, sa ating pong choices, ito po, letter B, 300 pesos. Okay, so how about number 15 question? How much sales on Friday? Okay, so ito po yung ating choices, A, B, C, and D. So tingnan natin kaagad sa Friday kung magkano po yung kanyang sales. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ito po ang kanyang katapat, Friday. Ito po ay tumapat sa sales na 100 pesos. Ibig sabihin, ang sales po nung Friday ay 100 pesos. So ito po ay letter D sa ating choices. For number 16 question, how much sales on Monday than Wednesday? Letter A, 50 pesos. B, 40 pesos. Letter C, 30 pesos. And letter D, 10 pesos. Okay, ang question po ay, how much sales on Monday than Wednesday? So, paano po kaya ito isosolve? Okay? So, ang hinahanap po niya ay Monday and Wednesday. Ko-compare daw po natin. Monday, ang sales po natin ay 300 at Wednesday, ang sales po natin ay 250. Okay, ito pong magkasunod. Monday, 300. Wednesday ay 250 pesos. Pero ang tanong po niya ay, how much sales on Monday than Wednesday? Yung keyword po natin dito ay than. Ibig sabihin, gaano daw mas malaki yung sales ng Monday kaysa sa Wednesday. So, ima-minus lang po natin. Okay, so minus po natin. So, 300 pesos minus 250 pesos. Okay? So, what's the answer? This is equal to 50 pesos. Okay? So, meron po bang 50 pesos sa ating choices? Ito po, letter A, 50 pesos. Okay? For items 17 to 18 or 17 and 18, refer on the graph at the right. So, ito po yung ating graph. Ito pong graph natin ay bar graph. So, ito po ay about fruit store. Ang vertical po natin ay number of fruits sold. And horizontal po natin ay the different fruits. So, apple, guava, melon, and mango. Okay? So, ito po yung ating question number 17. What fruit sold the most? A, apple, B, guava, C, melon, and D, mango. Okay? So, pwede po ninyong sagutan muna. So, what fruit sold the most? Mula po dito sa ating table. Okay? So, ito po yung ating sagot.
Alin daw po dito ang pinaka mabenta sa lahat ng fruits? So, ibig sabihin, yung pinakamabenta po dito ay yung pong pinakamataas ang VAR. So, ang pinakamataas po sa apat na VARs ay ito pong, okay, first natin na VAR, ito po ay apple. Okay? So, ang apple po ay nakatapat sa 30. So, ibig sabihin, yung apple po ang sold the most. Ito po ay letter A sa ating choices. How about this number 18 question? How many fruits were sold in a fruit store? A, 30, B, 50, C, 75, and D, 85. So, ang hinahanap po ng question number 18 ay how many fruits were sold in a fruit store? So, ilang fruits daw ang naibenta? So, ibig sabihin, ang titignan po natin ay lahat po ng fruits. Okay? So, kasi how many fruits were sold in a fruit store? So, ang gagawin po natin ay i-add po natin lahat ng mga numbers ng mula apple hanggang mango. Okay? So, i-add po natin yan lahat. Ito po yun sila. So, yung apple ay tumapat sa 30. So, ang napagbentahan o nabentang apple ay 30. So, ito po yung 30. Next po ay guava. Sa 20 nakatapat, ito po yung guava, 20. Next po, pangatlo ay melon. Nakatapat po sa 25. So, ito po 25. And last ay mango, which is 10. Okay? So, if you're going to add all the four numbers, so ito po ay 0 plus 0 plus 5 plus 0, that is equal to 5. And then, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 1, 8. So ito po ay 85. So meron po bang 85 dito sa ating choices? Meron po. Itong letter D. So our answer is letter D, 85. Okay, so how about this number 19 question? Which of the following does not belong to the group? Letter A, positive integers. Letter B, negative integers. Letter C, 0. And letter D, whole numbers. Okay, so alin daw po dito ang hindi kasama sa grupo? So, ibig sabihin sa apat na choices, yung tatlo magkakasama at yung isa ay hindi. Okay, so alin po dito? Positive integers, negative integers, 0, whole numbers. So, ang pinag-uusapan na po natin ngayon ay about integers. Okay, so sa ating number line, meron pong positive integers, meron pong negative integers, at meron pong 0. So lahat itong choices A, B, C natin ay matatagpuan sa number line. Ano po? Ito po yung parts ng number line or ito po yung part ng integers. Okay? So yung letter D, whole numbers, ay hindi po ito kasama dito sa grupo na positive, negative, and 0. So our answer here is letter D. Yan po yung not belong to the group, whole numbers. Okay, for number 20 question. What do you call the numbers which include counting numbers, their opposites, the negative integers, and 0? A, irrational numbers. B, rational numbers. Letter C, whole numbers. And D, integers. Okay, so sige nga po, kayo nga po muna ang magsagot. So alin daw po dito ang numbers na include ang counting numbers? Ano po ba yung counting numbers from 1, 2, 3, 4, 5? Okay? Their opposites, the negative integers. Ano po yung negative? Negative 1, negative 2, negative 3, and so on, at 0. So, ibig sabihin, meron po siyang negative, may 0, at may counting numbers. So, ano pong tawag nyo dyan sa numbers na yan? Ang tawag po dyan ay integers. So, that is letter D. Okay, for number 21 question. Which of the following term or terms are associated with positive integers? Letter A, loan. Letter B, withdrawal. Letter C, investment. And letter D, all the choices. Okay, so alin po yung hinahanap ng question? Alin daw po dito yung term or terms? So, ibig sabihin, pwedeng isa, pwedeng lahat. Kaya nga po may choices tayo yung all the choices kasi baka pwedeng lahat yung ABC ay pwedeng associated sa positive integers. Okay. So ano po yung mga term na associated sa positive? Yung loan po ba ay positive yan? So kapag kayo po ay nag-loan, okay, kayo po ay nangutang, hindi po yan positive. Yan po ang negative. Okay? So ang loan po ay negative, hindi po positive. How about withdrawal?
So the same way with withdrawal, ito po ay kumuha. Ano po? Nagbawas. Nagbawas ka sa iyong, let us say, bank account. Okay? Pag binawasan mo, hindi po yan positive. Ito po ay, hindi po ito, okay, tama po. Hindi po ito positive, kundi ito po ay negative. So yung loan ay negative, yung withdrawal ay negative din. How about investment? So ano po ba yung investment? Pag sinabing investment ay nagpundar po tayo ng isang bagay. Okay? Kapag nagpundar tayo, nag-invest, so dagdag yan sa ating collection. So pag sinabing dagdag, ito po yung tumutukoy ng positive integers. Okay? So our answer is letter C, investment. Yan po yung positive integers. Okay, for number 22 question. Which of the following term or terms are associated with the term negative? Okay, ito naman pong number 22 ay negative naman po. Okay, ang tinutukoy niya. Loan, deficit, withdrawal, all the choices. So pag sinabi nating negative, sabi ko po kanina, ito po naulit yung loan. Pag loan po ay nagbawas o nangutang rather. So ang pag nangutang po tayo, ito po ay negative integers. Deficit, so ito po yung sumobra doon sa inaasahan nating budget. So ito po ay negative. Ano po? And withdrawal, again, nagbawas po tayo sa ating bank account. So pag nagbawas po tayo, ito po yung negative integers. So ibig sabihin, ito pong loan, deficit, at withdrawal, ito po ay tumutukoy sa negative integers. So lahat po yan ay tumutukoy. So ang sagot po natin, syempre, ay letter D, all the choices. So hindi naman po pwedeng loan lang. Kasi pwede naman yung deficit, hindi naman po pwede yung deficit kasi pwede naman yung loan at withdrawal. So sagot natin yung lahat yung ABC. So ito po yun, ang pipiliin natin, all the choices. Okay, for number 23 question. A profit of 250 pesos is a statement associated with integers. What is this statement in integers? Letter A, negative 250. Letter B, positive 250. Letter C, both A and B. And letter D, none of the choices. Okay? So, a profit of 250 pesos. Ano po ba yung profit? Ang profit po ay tubo. So kapag ikaw po ay tumubo, nagdagdag po o dumagdag po sa iyong savings ang profit, okay? Dumagdag sa kita mo, okay? Ito po ay positive integers po ito. So ito po ay positive 250. Okay, for items 24 to 26. So 24, 25, 26, refer on the number line below. So ito po yung ating number line. So again, sa ating pong number line, meron po tayong positive integers, right of 0, and negative integers, left of 0. At meron po tayong mga points sa ating number line. So we have A, B, C, D, and E. So ito po yung ating question number 24. What integer is represented by point C? So ito po yung ating point C. So anong integer po ang kanyang nire-represent? So point C, ito po ay 5. So sa ating point choices, meron pong 5. Yes, ito po ay letter C. Okay, so how about this number 25 question? Which of the following points on the number line has the greater value? Okay, alin daw po dito ang may pinakamalaking value dito sa ating number line? At ito po yung ating choices. Letter A, point A. Letter B, point B. Letter C, point C. And letter D, point D. So, mula sa A, B, C, and D, wala naman pong E sa pamimilian. Okay? Wala pong E sa pamimilian. Ito po ang pinakamalaki. Has greater value po yung letter D, 7. Ano po? So, ang sagot po natin dyan ay letter D. So, yan po yung yung may pinakamalaking value sa ating choices. Letter D. Okay, for number 26 question. What point on the number line is negative 1? A, point A. B, point B. C, point C. And D, point D. So, alin daw po ditong sa ating number line ang nagre-represent ng negative 1. Alin pong point ang negative 1? Ito po yung ating negative 1, left of 0. So, ang point po ay point A. So, ibig sabihin, ito po yung ating sagot sa letter A, point A.
Okay, for number 27. Which of the following is the smallest integer? A, 11, B, negative 20, letter C, 0, and letter D, negative 50. So, alin daw po dito sa ating choices ang smallest integer? So, which of the following is the smallest integer? Alin po dito ang pinaka mababang integer? Okay? So, ang pinakamababa, syempre, doon po natin titignan sa negative. Kasi yung positive, mataas po yan na integer. Yung 0, nakagitna. Mas mababa pa po yung negative. So, between negative 20 and negative 50, alin po dito ang mas mababa? Ang mas mababa po dyan ay, ito pong mas malaki na negative. Ito po ay negative 50. Okay? So, negative 50 is the smallest integer. Okay, for number 28 question. Arrange the set of integers in increasing order. Ito po yung ating integers, 9, negative 3, 0, negative 1, 4. At ito po yung ating choices. Okay, kapag in-arrange po natin in increasing order, pag sinabi po natin increasing order, ay mag-uumpisa po sa pinakamababa, papunta po sa pinakamalaki. So between the integers here, alin po dito yung pinakamababa? Dapat yun ang nauuna dito. Ano po yung pinakamababa? So yung pinakamababa po ay negative. Negative at malaking number. Okay, so ito po yung dalawang negative natin, negative 3 at negative 1. Alin po ang mas mababa dito sa negative 1 at negative 3? Of course, negative 3 po ang pinakamababa. So sa ating pong choices, ang negative 3 lang po na umpisa ay ito pong letter D. So ibig sabihin, ito po yung possible na increasing order. Ano po? Okay, kasi nag-umpisa sa 9, malaki kaagad yan. 0, ay mas malaki yung 0 kaysa negative, mali din po ito. Ito naman po, negative po, pero 1. Mas malaki po yung negative 3, so hindi rin po ito. So, ito po yung ating arrange in increasing order. Okay? Nag-start po ng negative 3. Okay, for number 29 question. Which of the following set of integers is arranged in decreasing order? Okay, so ito po yung mas mahirap na klase ng question kasi lahat po ng choices ay isa-isahin natin na titignan. Hindi po kagaya sa number 28 na alam natin kaagad alin yung mauuna. Okay, pag sinabi mo nating decreasing order ay mula mataas papaliit. Okay, so wala po tayong basehan na set of integers, kaya isa-isahin po natin yung ating choices. Okay? So, alin daw po kaya dito ang decreasing? So, ito pong letter A, tignan natin. 6, negative 3, negative 5, 0. So, actually, yung 0 po, dapat mauuna po dito. Okay? So, yung 6, ito po yung pinakamalaki sa lahat ng integers dito sa letter A. So, pwede po yan, pinakang una. Dapat ang susunod po dito ay 0. And then, yung tatlong negative na ang kasunod para matawag na decreasing. So, ibig sabihin, yung A po ay not decreasing. Okay? How about letter B? 10, negative 8, 7, 6, negative 4. Okay, so kung titignan natin sa ating choice, sa ating set of integers, magkahalo po yung negative, positive. So dapat po, kapag in-arrange natin, magkakatabi yung positive, magkakatabi yung negative, ay dito po, negative 8 at negative 4 magkahiwalay. So hindi po ito naka-arrange in, it's either increasing or decreasing. Ano po? Hindi po yan naka-arrange. So hindi po yan ang ating sagot. How about this letter C? 7, negative 6, 4, 0, 1. So again, 7 po ang pinakamalaki dito. Pwede po, di ba? Pinakamalaki ang start. Pero naihalo po, okay? O kaya naigitna itong negative. Dapat ang negative ay nasa right. Siya po ang pinakamababa. Decreasing nga po, mataas pababa. Okay, so itong negative 6 ay naihalo sa pagitan ng dalawang positive. So, ibig sabihin, ito po ay hindi naka-arrange in decreasing order. How about number 9? Ito na lang po yung ating choices. Letter D rather. How about this letter D? Ito na lang po yung choices natin na titignan natin kasi mali po yung A, B, and C. So 9, okay? Pinakamalaki sa lahat ng integers, 5, okay? 0, okay? Negative 1, negative 4. Ito po yung sinasabi ko, okay? So kapag may 0, nakagitna, and then negative, nasa right, positive, nasa left. Bakit po? Kasi decreasing, pababa. So mula malaking integer, pababang integer, okay? So ito po yung ating answer, letter D. Yan po yung naka-arrange sa decreasing order. Salamat sa board kaibigan. Kung natuto ka sa video na ito at nagustuhan mo,
please click like and then subscribe kung bago ka lang po dito sa aking channel.